magandang araw sa ating lahat. Muli na naman nagbabalik yung lingkod, Ron Dinos TV. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, magpapasalamat muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun na nga mga kababayan, sa darating na Lunes sa January 13, dyan sa may Quirino Grandstand, tuloy na itong gagawing pagtitipon. Ito yung pinakamalaking pagtitipon na gagawin ng Iglesia ni Cristo, yung ating pamalaan. Nagsuspindi na ng ilang mga pasok na malapit diyan, yung maapektuhan sa gagawing pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Pati yung ibang eskwelahan mga kababayan, nagsuspindi na ng kanilang mga klase dahil nga sa inaasahan na napakarami ang dadalo diyan sa Quirino Grandstand bilang suporta kay Vice President Sara Duterte. At hindi lang kay Vice President Sara Duterte itong gagawing suporta ng Iglesia ni Cristo, kundi pati kay Pangulong Marcos Jr. Bilang suporta ito sa kanyang panawagan na wag nang i-impeach itong si Vice President Sara Duterte dahil magkaroon lang ng pagkawatak-watak sa ating bansa, magkakaroon lang ng kaguluhan mga kababayan. At isa pa yung QGC pala ay buong suporta din yung kanilang gagawin sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo mga kababayan. Ibig sabihin may mga QGC members dyan. Si Pastor Apollo Kibuloy ay nakamonitor din para nga suportahan itong gagawing pinakamalaking rally, pinakamalaking pagtitipon ng Iglesia ni Cristo mga kababayan. Mayroon ng mga kinakabahan dyan, mayroon ng mga talagang nanginginig dyan, yung mga congressman dyan na pasimuno sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabahan na kayo, dapat na kayong magtago, dapat na kayong magsisi hanggat maaga pa dahil nga napakarami ang dadalo nito mga kababayan. Inaasahan na umaabot daw sa mga 2 milyon, 2 milyon, kasi hindi lang Iglesia ni Cristo ang dadalo dyan. Open yan sa lahat ng gustong pumunta dyan, pwede kayong pumunta. Basta ayon kay Congressman Marcolita, wag lang kayong mamumulitika, wag lang kayong manggulo. Dahil pag nanggulo kayo, may paglalagyan din kayo. Yun ang wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Hindi, importante yan, doon sila sa area kong. At sana sabihin na lang, kayo naman pong nandiyan sa serbisyong, maging vigilant po kayo. Ayan. At gumawa po tayo ng kaukulang paraan kung paano pa rin natin may sasagawa ang ating tungkulin. Ganun na lang. Sige po. So yun, importante yung hindi na yung mandato, parang siguro na lang, parang maging vigilant na lamang po sila kung sila nasa ganung mga profesyon. Ayan. Ang iba namang lugar, sapagkat bukod po dyan sa Luneta Grandstand Kong, ay meron din pong iba't ibang site na isasagawa din po itong ating National Rally for Peace. Gaya po dyan sa bahagi ng Isabela, sa report na ating tinanggap ay nagpahayag na po sila ng suspension ng klase. Yung pasok po ng mga estudyante, dyan po sa Ilagan, Isabela, Universidad de Manila, San Pedro College, dyan po sa Davao, ang Ilocos Sur, ganun din po, Pagadian City International College, Ateneo de Davao University, Davao Christian High School, Ricafi School, dyan po sa Davao, at ang AMSAI sa Mindanao, Cabantian Campus. Yan sa po yung akin, ilan. magandang development yung mga ganyang announcement din. Kasi nga naman, sino yung magsusundo, sino yung maghahatid, yung mga ganon, para hindi maging inconvenient para sa kinauukulan. Opo. Diba? Tama rin naman yung ganong klaseng response. Lalo na po yung estudyante ko, siguro pasalamatan din natin ang mga LGUs. Ayun, opo. Na nag-initiate ng mga ganyang mga patakaran na makatutulong talaga sapagkat para hindi may sakripisyo yung convenience ng ating mga kababayan na maaaring mapinsala nga o maapektuhan dahil nga sa malakihang pagkilos na yan. Opo. So baka ang binabanggit natin dito kung baka ang akala concentration dito lamang sa Luneta, dun sa iba't ibang mga site. Alam ko marami po itong mga site na ito, ang mga kaukulang eskwelahan, lokal na pamahalaan, baka po mula ngayon hanggang linggo, meron na rin sigurong announcement. Lalo na po kung alam nila na yung kanilang mga campuses ay apektado po nung National Rally for Peace. Ang inaasahan ko sana ang pinaigting din sa mga Opo.
anong tawag niya? Mga memorandum yan. Anong tawag Opo, yan? circular. Sa mga circular yan. Sana maliwanag na yung ating kapulisan ay kanilang ininstruchan din na bantayan yung mga ibang mga elemento na maaaring sumali na gagawa ng halimbawa ng paggalingas-ngas o maaaring maging bahagi ng Totoo. isang para ma-prevent yung mga yon, di ba? Yun ang mga serbisyong dapat na nandun. Maging visible ang ating mga kapulisan kahit na siguro mangilan-ngilan lang magsikalat sila doon para sa ganoon pag nakita naman ng mga elemento na gustong gumawa ng ibang bagay, medyo mag-iisip naman siya ng 3 hanggang 10 beses kung talagang gagawa gagawin ng niya. hindi maganda. Yun ang sana yung nakalagay sa o basic na yun na yung mga pulis Ako sa nandiyan. tingin ko, SOP na po agad nila kong. Kasi may Sana. deployment agad sila. Sana. No? At yan ay malaking pasalamat. Ako kung, naman, gagawin nila yan. ang ipakikiusap ko, Kong, at saka Nelson, sa mga pulis, yung mga snatcher, pakiusapan nyo, huwag na sanang mambiktima sa araw na Yun yan. nga yung mga sinasabi ko, yung mangilan-ngilan na ganyan. May mga- O kaya, merong isang gusto lang alam mo yung mga agaw eksena, yung mga ganyan. Opo. Oo, tsaka yung magagawa nga ng mga malilit na bagay, pero krimen yan. May Opo. mag-iislas. Pickpocket, di ba? Pickpocket, di ba? Nung hablot ng kwintas, mga ganyan. Alam naman po ng mga pulis yan, Kong. yung dami ng mga tao, di ba? Oo. Wala silang kamalay-malay. Akala nila, di ba, yung nakikipagsiksikan, yun pala, sinasamantalang kinukuha na yung laman ng bulsa ng katabi nila. Kaya naman, merong mga, yung sinasabi nating nasa emergency response team na nakakalat din dyan. Opo. Baka sakaling may mawala ng malay, makakatulong sila. Ayan, opo. Mga first aider ko. Yan, opo. Mga first responder. Alam ko na sa panig natin may mga ganyang nakakalat naman. Ano? Opo. Pero makakatulong din yung mga yon. Ay, opo. Yung ating mga kasama sa ScanCong, yung mga pinakaabalang kasama natin, simula hanggang matapos, malabang nakauwi na yung iba. Pero maiiwanan niya. Kaya ang atin hong pagsaludo sa lahat ng mga miyembro ng Scan International, Kong. Sila po, yung ating talaga namang walang halos kapaguran na tumutulong. Pati sa kalinisan pala, Kong, yun ang atin din paalaala. Hanggat maaari siguro, pati balat ng candy, huwag niyo po ikakalat sa karsada, Kong. Ano, Dapat lang. Yan po yung ating mga paalala. Para nang sa ganun, pagkatapos ng rally, wag naman tayo mapintasan na sabing nagkalat tayo doon sa mga kinaroroon at kinaganapan po ng pagkilos. Diyan naman, ako naniniwala na hindi mangyayari yung magkakalat na yan sapagkat marami tayong mga events na nangyari sa nakaraan. Yung natatandaan ko, yung maramihang worldwide walk na yan. Ayan, opo, sa Luneta. Nakita naman nila yung pagiging Ross Boulevard. organisado. At saka wala man lang silang napansin na napinsala sa paligid o nag-iwan ng anumang kalat. Oho. O yan naman nating may pagmamalaki dyan. Pati nga ang alam ko, narinig ba tinanggap din akong bili, pati mga halaman na mamaya, masira, di ba? Hanggat maaari yung mga establishment dyan, may magagandang halaman, wag nilang mapisala yung mga naririyan po, Kong. Ito pa, bago pang advisory. Ayun pa yan. Wala naman ito kay Attorney Renato Bantug Jr. dyan. Attorney Renato Bantug. Kilala mo ba to? Sino si Attorney Bantug? Siya ang Secretary of the Senate. Okay. 10 January 2025, advisory. Consistent with Memorandum Circular Number 76 issued by the Office of the President earlier today, suspending work in all government offices in the cities of Manila and Pasay on 13 January 2025 to allow for the organized conduct of the National Rally for Peace by the Iglesia ni Cristo, Senate President Francis Chis Escudero has instructed that work in the Senate shall be suspended on Monday, 13 January. Personnel of the Office of the Sergeant at Arms and the Maintenance and General Services Bureau who are on the shifting schedule are not covered by the work suspension. Plenary sessions will resume on Tuesday, 14 January and will be called to order at 3 p.m. Ayan. Ayun. Sa Kamara, Kong, wala ba kayong advisory? Wala kayong narinig na? Kasi di ba parang resume na po ng hearing yan ng Congress, ng Kamara sa 13? Resumption. Resumption po.
Wala pa akong nakikita sa thread eh. O baka hindi ko lang nabasa. Baka naman... Baka pati sa thread, tinanggal din nga, hindi naman. Pwede. Baka mga luma na yung nababasa. Baka akala yung thread Kaya eh. pala wala. Pwede. Ganun. Hindi kasi, di ba kasi, pagka nag-open po ang Hindi, lower mga house. staff namin, makikita nila eh. Opo, opo. Kasi yung mga staff namin, vigilant din sila sa ganyan. Kaya nalalaman ko eh. Ah, Wala naman opo. silang sinasabi sa akin. Oho. Pero di ba dapat kung hindi mag-o-open ng Senate, dapat kasabay nyo ang lower house, di ba? Usually, dapat magkasabay kayo. Hindi, malay naman nila kung hindi apektado yung House of Representatives. Sabihin, pwede bang mag-resume ang lower house kahit hindi nag-resume ang Senate? Oo, ang resumption ay nandun. Pero yung actual na presence nila, ayaw nila dahil nga maapektuhan sila. Di okay lang. So ganon. Hindi pala ito kagaya ng resumption na parang, di ba, panibago. Gaya ng tawag doon, di ba? Hindi naman na ibig open sabihin ng- walang session. Ibig day of session yun. Kaya lang na naimungkahi nila na sasama sila doon sa ganung patakaran. Opo. Obviously kasi maaaring madamay nga yung convenience ng kanilang mga staff. Di ba? Opo, oho. So marami rin naman ang staff yung Senado dyan. O, yung mga sasakyan nila dadami lalong makakarami pa sa mga sasakyan magsisiparada ron. Opo. Tsaka nasa ilalim sila kasi ng Pasay government. Ayun na nga, Pasay. Kasama sa suspending opisina. Ito namang sa House, Oo. Quezon City, wala namang suspension. Baka yun ang dahilan. Dito naman sa Supreme Court, Ayan, dahil naku, Padre Pauro lang yan. Nasa Oo. Maynila din ito. Ganon din. Ganon din po. In view of the declaration of the Office of the President, suspending work in the government offices and classes for the National Rally for Peace ay suspendido din ang pasok sa Supreme Court. Lahat ng kanilang employees, maliban sa skeleton workforce, shall be maintained in the docket receiving section Ayun. of the Judicial Records Office and Cash Collection and Disbursement Division of the Financial Management and Budget Office. Ayan. So kung may mga magpapal, pwede pala. Oho. Eh, problema kung... So doon sa Senado, yun ano sinabi doon sa docket section nila, yung sa bill index nila, naka ano yan, walang din. tao. wala wala din din po ata siguro kung... Kasi baka rin merong mag-file ng mga Senate bill, di ba? Wala po, sarado po. Yung tagalinis lang ang pinapapasok sa Senado. Tagalinis ng aircon. Mamaya siguro ko. At saka may nakita ako sa, nagpadala din po ng mga pictures sa atin ko nga, marami na palang mga local government units ngayon ang nagpahayag ng kanila pong pagsuporta rin ko nga, yung pakikiisa nila sa gagawin pong peace rally, national peace rally sa iba't ibang mga lugar. No, pero dapat liwanagin natin dyan na Opo. ito ay walang kinalaman ng politika rito. Hindi, Yun. hindi Opo. political rally ito. Baka mamaya, hindi naman natin sinasabi na baka samantalahin nila sapagkat malaking rally ito. Baka akala nila kung nandun sila ay, ayun na nga, parang additional points sa kanila sapagkat alam mo, election year ito. Baka maging pokey points daw nila, no? Sana wag yun ang maging unang kadahilanan kaya sila nandun. Opo, opo. Yung magpakitang gilas. Wag na yung ganon. Oho. Siguro wag na lang silang kung pumunta man sila halimbawa, Kakaway nila siguro. wag nang magpakilalay sila si ganito at saka si ganon siguro. Opo. Kasi mga ordinaryong damit lang ang gagamitin eh. Opo, opo. Ang iba naman kasi kung talagang, kumbaga, ang pahayag nila na pakikiisa sapagkat talagang ang panahon ay magkaroon talaga dapat ng kapayapaan kong. Gaya din po ng national rallying ito. Oo nga, pero ang sinasabi ko, kasi nga, ang nagiging problema doon, kung paano mo i-isolate yung kanyang pagiging politiko. Tama kayo. Kasi oo. ipinagpauna natin, ito po ay walang politika rito. Ngayon, kung halimbawa, yung liga ng mga barangay ay dumating doon, para baka mahaluan ng politika yung kanilang, bagamat ang intensyon nila ay hindi, kundi pakikipagkaisa lang. Oho. Hindi mo mayaalis na maring may mag-isip pa din. Oo. Uy, maano ka lang dyan. Yung mga ganun ba? Ganon, opo. Ang totoo nga kung may nabalitaan ako, iba may kani-kanya din delegasyon. May mga nag-rent din po ng bus, mga sasakyan galing sa probinsya at sapagkat narinig nila, open naman ito sa lahat, ay magpapadala po ng delegasyon. Maliwanag po na walang halong politika. Yun, Kapag sinabing opo. walang halong politika, kahit politiko kayo, basta dyan lang po kayo. Oho. Cool lang kayo, gano'n. Opo.
At dapat malinaw din sa kanila ang Baka layunin po. mamaya merong minawagayway na bandera na kami po ay nasa Yan. Liga ng mga barangay ng San Pablo, Laguna. Mga ganun. Wala pong, dapat walang ganun, di ba? Opo. Kasi makikita mo na yung politika pagka meron ng mga ibinawagayway na mga kung ano mang bandera dyan. O kaya pangalan ng politiko, no? Oo. Yun. Halimbawa, winawagay ng ganyan. Kung ako po, kumakandidato ng ganito, kanya, Nakalagay, winawagay niya. Nelson Lubao, Jenso Barjaga, ganun, iboto sa ganito, sa ganyan. Wala pong ganon. Walang ganon. Iwasan natin yung mga ganon na maaaring mapuna tayo na kaya lang tayo dumaluron ay para sa ating pansarili. Ayun. Ang sinasabi natin sa rallying ito, tayo'y nandyan hindi para sa atin. Opo. Kundi sa pangbuong interes ng ating bansa. Para sa kapayapaan ng ating bansa. Opo. Kasi baka nakalagay na, delegasyon mula sa lalawigan ng Tarlac, delegasyon mula sa lalawigan ng Pampanga. Ang nagkakaisang mga ganito ng ganitong lalawigan pagkatapos meron silang bandera, nagpakuha sila ng pagkatapos at saka ngayon kumukuha ng video, wag sanang ganun. Huwag po rin yung gagamitin yung okasyon na ito sa pansariling pamumulitika. Ayun. Hanggat maaari, Di ba, maiwasan mas nila maganda yung may paliwanag natin ganun. Baka kala nila, libreng-libreng gawin ng ganun. Ayun. Tama-tama itong viral post na ito, Kong, ha? Ano, ha? Basahin ko lang, ha? Itong viral post ngayon. Hindi natin sinasabing walang bandera na. Kung ang nagbandera, sinasabi niya kami po ay nagkakaisa. Walang problema. Basta Sabi palaging po, ganun ang sentimiento. Unahin ang lahat kapayapaan ng bansa. Ganun, di ba? Oo, ganun. Alam, may dala akong placard. Ako, Jenso Barjaga, iwasan ng Nagkakaisa. bangayan. Ayun, Di ba? pwede Iwasan yan. ng awayan. Pwede. Unahin ng bayan. Basta nakabatay dun sa Oho, hinahangad sa tema. natin na pambansang kapayapaan. Huwag awayan. Kundi dapat ay unahin ng bayan. Mga ganyan. Oo, pero ka nagwagayway ka, ako po si kandidato number ganito. Wala yata yun. Hindi ho pwede yan, ha? Lagay yun ang ano yan. Kandidat sa ganang mamamayan siguro. Di ba? Sa ganang mamamayan tayo, pwede. Kaya nga tama-tama kung itong viral post na ito, Babasahin ko lang, ha? Sige po. Kung gusto nyo mag-rally at iba layo ninyo, huwag kayong sumabay. Ba? Mag-schedule kayo ng ibang rally ninyo sapagkat ito pong rally na ito ay National Rally for Peace para sa kapayapaan. Hindi po para sa injustice o ano paman. Ibagsak si ganito, i-impeach si ganito. Hindi po. Wala pong ganong agenda. Yan. Yan Sino po may sabi ay yan? sabi ni Jenso Barjaga. Ako ba yan? Ako ba yan? Viral po ito, ha? Tama naman. Kasi at least malinaw, di ba? Ganun pala. Baka kasi magka-misunderstood, misunderstanding Kaya nga pala. natin ipinapaliwanag. Opo. Lahat po ng magpapakita doon o anumang aksyon ang gusto nyong isangkot doon o itulong sa ngalan ng pakikipagkaisa sa kapayapaan ng ating bansa, huwag pong hahaluan ng iba. Ayun, Yun lang. opo. Alam naman po ninyo yung subject matter ay yung ating pinakamimithi na maiparamdam natin ang pagnanais ng lahat ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo Opo. na ma-achieve natin ang pambansang pagkakaisa at kapayapaan. Ayun. Yun, wala nang ano doon. Oo. Walang lilihis doon. Kaya ang ating pakiusap, kung meron kayong ibang agenda, magtakda kayo ng ibang araw, no? Huwag sa araw ng Lunes po. Hindi kayo makakontrol, no? Oho. At dahil dyan, Jen, pagpapauna na rin natin, doon sa mga motorista, may mga itinakda po ang MMDA na Ayan, yan, mahalaga yan. isarang mga kalsada. Opo, oho. Ito'y malalaking kalsada ito, ha? Mula po alas 4 ng umaga sa araw ng Lunes, isasara po ang Katigbak Drive. Lahat ito dyan sa may malapit sa Luneta ito. Okay. South Drive, Rojas Boulevard, mula lang po sa UN Avenue hanggang sa P. Burgos. TM Calao, Bonifacio Drive, mula sa P. Burgos hanggang sa Anda Circle. P. Burgos, from Rojas Boulevard to Top Avenue at ang kahabaan ng Maria Orosa Street. Ayun. So alas 4 po ng madaling araw pa lamang Lunes, sarado na na po. yun. Sarado na po mga ito. Ayan. Paano yung mga biyahero, yung mga truck? Di ba yan? Malapit lang sa pier yan eh. May mga Alternatibong ruta. alternatibo, may pwedeng likuan. Oho. Binabanggit dito. At may mga nakabantay naman dyan kung saan sila pwedeng dumaan dyan. Pero kung ako dyan, yung mga truck na yan, siyempre, biyahe, mas gawin yun ng maaga o kaya naman i-reschedule na ng Martes ng umaga siguro, baka mahirap yung naipit ka pa doon sa traffic na yan. Ayun.
So sana po ay malinaw yan ha. May kinalaman po sa ating event sa araw po ng Lunes. O baka meron pa kayong gusto idagdag kong para at least ay mag-iba tayo ng paksa. Nelson, ano ha? Okay na tayo? O. Ang akin na lang ipakikiusap, kasi ngayon pa lamang kung ay parang may nagbibigay na parang nagdaramdam, o magkukos kayo ng traffic, etc. etc. Unawain niyo po kami. Minsan lang naman ito, na gagawin po yung National Rally for Peace. Unawain niyo na lamang. Wag na sanang focus ng traffic. Yun daw ang kinakatir ng iba kong. Baka daw, siyempre, iba dyan ay... Ano bang wala tayong traffic dyan? Yun na nga po eh. Hindi nga, tinatanong kita. Wala nang araw na hindi traffic sa Metro Manila. Yun nga mga kababayan, wala naman talagang araw halos dyan sa Maynila na walang traffic. Yun nga, kaabang-abang ito. Alam ko na maraming nakatutok nating mga kababayan dahil nga sa gaganapin na pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Ito daw yung pinakamalaking pagtitipon sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. At hindi nga lang, ulitin ko, hindi lang daw Iglesia ni Cristo ang pwedeng lumahok dyan, basta wag lang makigulo, baka naman mahaluan ito ng mga makakaliwa. Alam mo natin, itong mga makakaliwa ay magaling ito humalo sa mga maraming tao. Manggugulo lang mga kababayan. Dapat pag-ingat din, bantayan ng ating mga kababayan kung sino ba yung inyong mga nasa tabi para hindi mahaluan ng kaguluhan ito. Alam ko mga kababayan, naramdam na ng ating administrasyong ito yung gagawin nga o gaganapin na pinakamalaking pagtitipon ng Iglesia ni Cristo dahil nagsuspindi na sila ng mga trabaho sa gobyerno at ibang pasok sa mga eskwelahan, nagsuspindi na sila mga kababayan. Pati Senado, malapit nga lang din yung Senado mga kababayan, at itong Korte Suprema, malapit lang din dyan sa may Quirino Grandstand mga kababayan. Yun ang abangan natin, January 13. Talagang alas 4 pa ng madaling araw, isasarado na daw yung kalsada dyan para wala nang maiipit dyan, kasi baka biglang bumuhos yung bugso ng mga taga-Iglesia ni Cristo. Yun ang dito na muna. Once again, shout out lang pala tayo saglit. Shout out kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Bergeve Religious ng Pulilan, Bulacan. Shout out na rin kay Eduardo Ruiz. Shout out Eduardo Ruiz at kay Romeo Magalong, at kay Lala Depender. Yun dito na lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.